Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Na may kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Sa mga kapatid, sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na binigyan ng biyaya sa kanyang mga pagpapala sa atin, no? Sa mga material o physical na pangailangan, lalo na po ang spiritual. Ito po ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating pinangaral sa buong sanlibutan upang na tayong lahat, mga kapatid, ay magkaroon po ng pag-asa tungo ng kaligtasan. Na ayaw ng Panginoon talaga mapahamak ang tao dahil mahal tayo ng Diyos. So dahil mahal tayo ng Diyos, hanggang ngayon ang pag-ibig ng Diyos talaga ay ranasan po natin. Hindi po tayo nakulangan, no, sa ating pangailangan sapagkat nakakain naman tayo, no, araw-araw. So maliban sa mga tamad, kasi ang tamad hindi unlad, no? Pero ang mga masipag, masikap, kung masipag sa paghanap buhay, so hindi tayo makulangan. Kasi una sa lahat, ang ating hininga, mga kapatid, galing po sa Panginoon. Kaya hindi po tayo makulangan ng mga bagay kapag magtatrabaho lang po tayo. Huwag lang tayo maging tamad. Maliban kung tamad ang tao, sinabi ng Biblia na ang tamad ay hindi unlad. Kaya sa atin ang gawa, sa Diyos ang may awa. Yan, mga kapatid, no? Diyos ang may awa. Kasi ang lakas natin galing po sa Panginoon. Basta mamuhay lang po tayo, mga kapatid, ng karapat-dapat sa Panginoon. So yan po ang dapat natin gawin. Kasi sinabi ng Biblia na unahin natin ang paghanap, no? Paghanap ng kaharian, ang pagiging matuwid na mula sa Diyos, at lahat ng bagay na ating hinahangad at pinapangarap ay ating makamtan. So shout out, no, sa lahat ating mga viewers dito po sa YouTube channel. So huwag kalimutan, mga kapatid, kung nais natin na dagdag kaalaman ng salita ng Diyos, so i-like and share lang po natin, subscribe, i-bell on natin, mga kapatid, upang na sa bawat araw ng palibagong video na ating ginagawa ay makakarating po na kaagad sa atin at mapakinggan natin ang aral ng Diyos para po na magkaroon talaga tayo ng totoong kaligtasan. Kasi kung hindi po natin alam, mga kapatid, ang salita ng Diyos, mahirapan tayo sa paggawa, no? Walang tamang kagawa talaga pag wala pong salita ng Diyos. Kaya magkaroon ng pananampalataya, mga kapatid, kung napakinggan na po natin ang salita ng Diyos. Kaya yan po ang dahilan ngayon, kahit na po sa kagipitan ng ating pamuhay, pero ang biyaya ng Diyos talaga ay natili po sa atin, no? Ang araw na ito is May 23, 2024. Palibagong araw naman, mga kapatid, dagdag sa ating mga kaarawan. So happy birthday po sa lahat ng diriwang. Ay bigyan ng Panginoon Diyos ang inyong mga kahilingan, pangarap sa buhay, dagdag ng mga araw at mga taon, malusog na katawan mula sa ating Panginoon Jesucristo. Na, mga kapatid, tandaan po natin na habang buhay pa tayo may pag-asa. Kaya wag tayong magdalawang isip na lumapit sa Panginoon. Kasi yan po ang nais sa Panginoon, na malaman po natin kung ano ang kanyang mga aral. So paano tayo makakaalam kung makinig tayo ng salita ng Diyos? Huwag natin scroll down, huwag natin, mga kapatid, huwag natin ayawan, dahil alam po natin na ito pong salita ng Diyos nagbigay po sa atin ng kaligtasan, nagpalaya po sa atin. Ang salita ng Diyos, ito po ang hatol natin, mga kapatid. Pakinggan natin sa John in chapter 12 in verse 48. Ito po ating key verse ngayon para malaman natin na may hatol sa atin, mga kapatid, sa huling araw, no? Ito po salita natin na pakinggan. Pakinggan natin, mga kapatid, in John in chapter 12 verse 48.
ay ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Ayan po mga kapatid, ang maliwanag po sa Biblia na mayroon hatol sa atin. Ang hatol sa atin na hindi tumatanggap sa salita ng Diyos, yan ang hatol natin sa huling araw. Ito yung pinapangaral ng Panginoon Kristo. Kaya kahit ano reliyon natin na nasakupan, so hindi po hadlang yung reliyon. Kasi bawat reliyon may Biblia. No? Hindi po hadlang na ito lang iglesia ng Diyos, ito lang kami talaga ang totoong reliyon. No. Huwag kayong maniwala sa ganyan aral Sinabi ko sa inyo mga kapatid. Huwag na huwag kayong maniwala. Pag ganun ang aral, inaangkin nila ang kaligtasan, inaangkin ang reliyon, karunungan, huwag kayong maniwala. Yun ang galaw ng dyablo. No, madaling magpaasa. Ang dyablo, sabi niya sa babae, hindi ka mamatay. Kaya kumain ng babae ng bunga ng punong kahoy na yon, patay tayo. Kaya kahit anong katamis ang panalita nila, huwag na huwag tayo basta-basta maniwala. Subukan mo natin ang espiritu, sapagkat sa araw tayo hahatulan kung anong salita ng Diyos na napakinggan natin, itong hatol natin kapag hindi natin susundin ito. Kaya pinapangalan ng Diyos ito kasi alam ng Panginoon na tayo po talaga ay umaasa po ng kaligtasan. Kaya yan ang nais ng Panginoon na malaman natin ang salita ng Diyos, kasi marami po mga tao na sabihin natin umaasa ng relihiyon, karunungan, itong samahan, karamihan, at sabihin natin katagalan. Hindi po yan ang basihan mag-ingat po tayo. Kapag hindi natin gagawin at hindi natin sundin at hindi natin paniwalaan ang aral ng Diyos, yan ang hatol natin. Ang bayan ng Capernaum, ito po ay pinatunayan ng Panginoon Kristo mga kapatid dito po sa Mateo. No? Mateo Kabanata 11 talata 23. Ang bayan ng Capernaum, bigyan ng babalaan ng Panginoon. Itong Capernaum, na dumaan ng Panginoon Kristo doon, na gumawa ng himala, marami pong ginawa ng Panginoon himala. Ang Capernaum po ng lugar, hindi po sumampalataya sa Kanya. Kaya itong sabi niya, mga kapatid, dito sa Mateo chapter 11 verse 23-24, pakinggan natin. Kayo namang mga taga-Capernaum, baka akala ninyo'y papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi. Ibabagsak kayo sa impyerno, sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. So ang Capernaum, dumaan po Panginoon Kristo doon, gumawa ng mga himala, nagpagaling na may sakit. So maraming ginawa ng Panginoon doon, pero ang mga tao sa Capernaum hindi sumampalataya. Nang mamataas sa sarili, ay sabi ng Panginoon, akala ninyo, no, papurihan kayo hanggang langit. Kayo namang mga taga-Capernaum, baka akala ninyo'y papupurihan kayo kahit doon sa langit. So akala siguro nila na tanggap ng Diyos ang kailang mga pamuhay. Pero ang totoo talaga, ang sabi ng Panginoon, hindi. Ibabagsak kayo sa impyerno. Ayan po So diretsuhan po. Kapag hindi natin susundin talaga ang aral na ating napakinggan, ibabagsak tayo sa impyerno. So masakit magpakinggan kung tayo talaga ay nais kaligtasan. Pero tandaan po natin ating keepers na itong salita ng Diyos natin napakinggan, ito ang hatol natin. Ang Capernaum na sinabi ng Panginoon, mabuti pa ang Sodoma na nasunog na apoy, pero dahil po na hinatulan na po sila ng kasalanan nila. Pero itong mga taong buhay pa ngayon na hindi po nakikinig ng aral, mas mabuti pa daw ang Sodoma, may mahabagan pa ang Diyos, may mahabagan pa ng Diyos sa araw ng paghukom kaysa mga Capernaum. 22, pakinggan natin sa Mateo 11. Iyatandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Tyre at taga-Sidon. So, mabigat na parusa ang Capernaum. Mabuti pa ang Sodoma, sa araw ng paghukom, ay hindi mabigat masyado ang kanilang hatol kasi hinatulan na po sila ng apoy, patay sila lahat sa Sodoma Gomora dahil po sa kasamaan. So kung i-base natin sa Biblia na ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. So sunog po ang Sodoma Gomora dahil po sa kasamaan ng mga tao doon na naging mga bakla, no? Mga kadabihan doon mga bakla po ang nanlaan sa Sodoma. Kasi dumating po ang dalawang anghel kay Lot, dalawang lalaki,
pinapalabas po nila na sa bahay nila ang dalawang lalaki, sipingan ng mga binata. So mga bakla pala. Mga bakla po ang namuhay sa Sodoma Gomora, kaya sinunog ng Panginoon ang bayan na yon. So kahit na po si bakla sila, nasunog na sila sa pagkabakla, bakla ang katawan, pero ang espiritu, lalaki talaga din sila. So ang katawan lang ginagamit sa kahalayan, naging bakla po sila at gusto sipingan ang dalawang anghel na pumunta kay Lot. So yun po, galit na galit po ang Panginoon sa mga Sodoma kasi mga bakla pala pamuhay nila, kasi yung mga binata, mga matanda pumunta kay Lot, pinapalabas yung dalawang lalaki na anghel upang sipingan daw nila. Yun po ang nangyari ng Sodoma. Pero mas kahit na po ganun daw ang Sodoma, mas mabuti pa ang Sodoma, mga kapatid, sa araw na paghukom, mayroon pa sila, hindi masyadong mabigat ang hatol, no? Kasi na sa kasalanan nila, pinatay sila ng apoy. Pero bayad na sila. Kasi ang sabi ng Biblia, kung ang bayad ng kasalanan, kamatayan. Tulad ng isang kriminal sa itaas ng cross, sabi ng Panginoon Kristo, isasama kita sa paraiso. So dahil po ang kriminal, namatay siya sa kanyang kasalanan. So ang Sodoma Gomora, kahit na po kung namatay sila na apoy, kinupok na apoy, so ibig sabihin, bayad na sila sa ginawang kasalanan nila. So, tulad ng kriminal sa itaas sa cross, na nangako ang Panginoon ngayon, kasama kita sa paraiso, dahil po namatay ang kriminal sa kanyang kasalanan. Kaya dapat mangako Panginoon, isasama kita sa paraiso. So yan mga kapatid ang nangyari. Now, kaya pinatunayan niya dito sa 23. Kayo namang mga taga-Kapernaum, baka akala ninyo'y papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi. Ibabagsak kayo sa impyerno. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. So kung yun na himala daw, nakarating pa sa Sodoma, baka magsisi ang mga Sodoma, no? Baka manatili pa ang bayan na yon. Pero dahil na hindi pa panahon ni Panginoon Kristo talaga, kasi nakataon lang na wala pa ang Panginoon Kristo pinadala ng Ama, so yung Kapernaum talaga na napunta ng Panginoon Kristo, kaya pinagbigyan ng babala na mas mabuti pa ang mga ang mga taga Sodom sa araw ng paghukom, mayroon pa ang kaawaan ng Diyos kaysa mga Kapernaum na hindi sila sumampalataya. 24. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Sodom. So, mas mabigat ang parusa na makamit ng mga Kapernaum kaysa taga-Sodom. Kasi hindi naman siguro lahat bakla yung sa taga-Sodoma. Mayroon naman siguro lalaki talaga, kaya marami kaya dumami nga sila. Pero yung mga bakla talaga, wala talaga silang mapala. Hatol talaga makamta nila. Pero hindi lahat naman siguro na tinirahan sa Sodom mga bakla. Kasi mga bakla talaga ang dahilan na nasunog po ang Sodom. Kasi pumunta talaga yung mga binata doon kay Lot upang sipingan po yung mga anghel, na dalawang anghel na pumunta kay Lot. So yun po ang pamuhay po ng Sodoma Gomora, no? Tanda po natin na talagang naparoon po ang mga binata sa bahay ni Lot para sipingan po, no, ang dalawang anghel. Na yun po kapatid, na ito po ay talagang napasama po sa paningin ng Diyos. Na dito po kapatid, sa Genesis 19, kapatid, may mga taon pumunta doon kay Lot na dalawang anghel. Pakinggan natin mga kapatid. Ito po ang sinabi po ng Biblia. Napunta po anghel doon kay Lot, doon sa Sodoma. Pakinggan natin mga kapatid dito po sa Genesis chapter 19 verse 1 up to 9. Yung siyam na kabanata. Magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel sa Sodom. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos, yumukot siya sa harapan nila bilang paggalang, nagsabi, "Kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko,
para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo, at dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay ninyo. Pero sumagot sila, huwag na lang, doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi. Pero pinilit sila ni Lot, kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa. At nang handa na, naghapunan sila. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. So, mga binata, matandang lalaki, pumunta sa bahay ni Lot. Maliwanag po dito sa verse 4 ha. Ulitin natin. Nang mahihiga na sila para matulog, dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodom. Bata, matandang lalaki sa Sodom. Pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Verse 5. Tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. So, mga bakla talaga. Lalaki yung dalawang anghel, lalaki. Sila mga binata, mga batanda. Pumunta doon, sipingan lang yung dalawang lalaki. Kaya, yun ang nangyari. Nasulungan Sodoma kasi mga bakla, kadalasan mga bakla doon Sodoma ang nananahan. Hindi lahat. Kadalasan lang kasi mga bata, mga binata, mga matandang lalaki sumama doon sa bahay ni Lot upang sipingan nila. Sa verse 5, maliwanag po. Tinawag nila si Lot at tinanong, nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto nyo, may dalawa akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. So, para na hindi po mapahamak yung dalawang lalaki bisita ni Lot, may dalawa siya anak na babae, binigyan na lang sa kanila. Pero ayaw nila kasi bakla sila. Ang gusto nila yung lalaki. So, mga bakla talaga. So, yun po nangyari mga kapatid. So, kaya yun ang nangyari. Pero sabi ng Panginoon Kristo, na kahit na kung hinatulan na sila, kung sabi ng Panginoon, kung ang himala na ito sa Capernaum ay doon pa sa Sodom, nanatili na sana ang bayan na yun. Sapagkat kung nakita siguro kahit bakla sila, kung makita ang mga himala, sigurado magsisi po sila. Kasi pinatunayan ng Panginoon yan. Kung sa Sodom pa ginawa niya ang himala, nanatili sana ang bayan na yun, yung Sodom at Gomorrah. Pero dahil po na talagang yun talaga ang mangyari, na dumating na po ang panahon na napalit ng Panginoon Kristo, ay pinatunayan talaga niya na kung doon pa lang nagawa yun, so talaga matili pa ang bayan na yun. Pakinggan natin mga kapatid sa 23. No, maliwanag po dito. Kayo namang mga taga-Kapernaum, baka akala ninyo'y papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi. Ibabagsak kayo sa impyerno. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang. Diba? Sabi ng Panginoon, kung yung himala na ginawa niya sa Capernaum, sa Sodoma pa, baka magsisikait bakla po sila. So, talagang surety natin ngayon. Natatan tayo ng Panginoon Kristo, buhay pa tayo ngayon, tinuturuan na tayo ng tama. Kaya itong mga bakla ngayon, kung magpatuloy sa pagkabakla, apoy talaga ang puntahan. Kasi ang dahilan po na sunog po ang Sodom, dahil po mga bakla po. Kasi sinabi ta, palabasin mo, no? Hinisis 19:5, na palabasin mo ang mga lalaki na yun, sipingan namin. Binigay pa nga ni Lot ang anak niyang dalawang babae. Pero ayaw, lalaking gusto nila. So ganun po ang bakla talaga. Kapag babae, talagang ano po sila, mga hate po ang mga bakla sa babae kasi mayroon silang sabihin natin na karibal, no, ng mga lalaki. Pero mayroon naman bakla na may naman sila babae din. Pero yun ang nangyari kasi binigay na po ni Lot ang dalawang anak babae, ayaw nila. Yung gusto lang talaga lalaki, yung lalaking dalawa na anghel na pumunta kay Lot. So yun ang nangyari mga kapatid. Kaya itong hatol mga kapatid, itong salita ng Diyos, tinuturuan po tayo. Pero kung baliwan natin ito, itong hatol natin sa huling araw, tandaan po natin, ito po ang hatol natin. Kaya huwag tayong kumpiyansa. Baka scroll down lang natin ang salita ng Diyos, no?
binabaliw ang salita ng Diyos. So mag-ingat po tayo. Dahil po mga kapatid, hindi natin maiwasan ng impyerno, no? Hindi maiwasan ng impyerno. Kung mga kapatid, ang ating pamumuhay ngayon ay atin na lang sarili ang nasunod, hindi po kalooban ng Diyos. Kaya maliwanag ang Biblia na naparito ang Panginoon para sa makasalanan, no? Hindi sa mga matuwid. Kaya bakit tayo tinuturuan yan? Kasi ang ating pamumuhay talaga ay hindi pa talaga sakdal sa paningin ng Diyos. Kaya ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Hanggang sa mga araw na ito, tinuturuan tayo mga kapatid para po na mapayapa, maunlad at masagana pamumuhay natin. Paano lang may pagpapala tayo ng Diyos bawat araw, pero ang ating kaluluwa ay mapahamak tayo. Ibig sabihin, ating pinagsikapan na lang yung mga bagay na may katapusan, yung mga bagay na masisira lamang. Itong salita ng Diyos ay minsan po ay inaayawan. Now, naparito ang Panginoon hindi pa sa mga mataas, yung sa mga makasalanan, kasi may nagmamataas talaga na mga kapatid, hindi po yun ang ng Panginoon. Yung mga makasalanan, kasi mga mataas, alam nila na mayroon, alam sila, pero nang mataas lang, kasi ayaw nila na mga kapatid, sila po ay hindi maparangalan. Pero ang pagparito ng Panginoon para po sa makasalanan, 9:13, pakinggan natin hanggang sa 14 dito sa Mateo. Umalis na kayo at pag-isipan nyo kung ano ang kahulugan ng sinasabing ito ng kasulatan. Hindi ang handong ninyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo. Sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan. Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. So yan mga kapatid, hindi po alay ang pinakamahalaga na magbigay ka ng 1 million sa simbahan, magbigay ka ng 100,000 sa simbahan, pero sa mga kapwa natin, hindi po tayo marunong mahabag. Nagpautang na nga, 5-6 pa. No? Magpautang nga, walang garantiya, hindi magpautang. Kaya sabi ng Panginoon, naparito ako para sa makasalanan, hindi sa mga nagmamarunong sa sarili lang mga mata. So kaya si maraming mga tao talaga nagpaparangal sa sarili, mga mayaman, may pira talaga sila, pero sa kapwa, hindi marunong maawa. So hindi po, mga kapatid, yun ang nagpapaligaya sa Panginoon Diyos, ang ating, sabihin natin, kasaganahan, yung marunong tayo tumulong ng kapwa, marunong maawa ng kapwa, yun po ang kalugdan ng Diyos. At sa makasalanan na magbalik loob sa Panginoon. Kasi yan lang po ang pinakamalaga mga kapatid, no? Dapat may malaman. Yan mga kapatid, talagang kailangan magbalik loob tayo sa Panginoon dahil ating pamumuhay sa salimutan, tandaan po natin ay natin masiguro ang kaligtasan kung hindi po tayo magbalik sa Panginoon. So kaya magbalik tayo sa Panginoon para po ang biyaya ng Diyos ay ating makamtan. Mahirap na mga kapatid na tayo po talaga ay umaasa po ng kaligtasan na yung pala kapahamakan ating kantungan. Now, kailangan natin malaman mga kapatid kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi kapatid, tandaan po natin itong ating katayuan ngayon sa paningin ng Diyos. Kung hindi po natin palagaan, tandaan po natin na ang ating givers, ang hatol natin, ito mga kapatid, ang ating napakinggan ngayon, kung ano ating napakinggan na hindi mo tayong ginagawa, yun ang hatol natin. Maliwanag po dito mga kapatid, ang sinabi sa ating givers, tandaan po natin na itong hatol natin sa 12:48 dito po sa John, na meron hatol sa atin, no, ang aral ng Panginoon Kristo na ating ginagawa. Ito po ang hatol natin sa huling araw mga kapatid. May ibang hahatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga aral. Ang mga salitang ipinangaral ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. So maliwanag mga kapatid na ang hatol natin sa huling araw itong napakinggan natin. Kaya nga ang pagpapala wala po sa nakikinig na sa gumagawa po ng napakinggan. Kasi kung nakinig lang po tayo at saka wala tayong ginagawa, hindi makamta natin pagpapala. Kasi maliwanag sa Biblia sa 2:13 dito sa Roma,
Ganito po ang sinabi ng Biblia, mga kapatid. Sapagkat hindi ang nakikinig sa kautusan ang itinuturing ng Diyos na matuwid, kundi ang tumutupad nito. So maliwanag po na ang tinuturing ng Diyos na matuwid, yung tumutupad, hindi ang nakikinig. Kaya ang hatol natin talaga, yun talaga ay mangyari po sa dating na panahon. Pagbalik ng Panginoon, ililigtas po tayo ng mga sumusunod ng kanyang mga salita, at yung mga tao na walang ginagawa. Kaya nga ang Kapernaum talaga ay pinatunayan ng Panginoon na talagang impyerno ang bagsak nila, dahil po ng mga himala na ginawa ng Panginoon, hindi po sila nagbagong buhay. So ang sabi ng Panginoon, kung sa Sodoma pa ginawa yon, yung mga himala na ginawa ng Kristo, maaari na po nagsisi ang mga taga Sodoma. Kaya pinatunayan niya sa Mateo 11 verse 23 na ito talaga ang Kapernaum na ibagsak sa impyerno. At kayo namang mga taga-Kapernaum, baka akala ninyo'y papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi, ibabagsak kayo sa impyerno. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. Now, sinabi ko na ang Sodoma, mga bakla po ang nanahan doon. Kasi nang dumating talaga ang dalawang anghel sa bahay po ni Lot, pinuntahan ito ng mga lalaki, ng mga binata at saka matanda, no? Ito yung sinabi po sa Genesis 19 in verse 5. Tinawag nila si Lot at tinanong, "Nasaan na ang mga panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi? Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan." So yun po ang pamayan ng Sodoma Gomora, mga bakla po. Kasi binigyan na nga ni Lot ang dalawang anak babae sa kanila. Ganito po sinabi sa verse 6. Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, isinara niya agad ang pintuan. Sinabi niya sa kanila, "Mga kaibigan, nakikiusap ako sa inyo na huwag ninyong gagawin ang iniisip ninyong masama. Kung gusto nyo, may dalawa akong anak na dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo, at bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pero huwag ninyong galawin ang dalawang taong ito, dahil mga bisita ko sila, at dapat ko silang protektahan." Yan po mga kapatid, ang pakiusap po ni Lot sa mga binata, mga matandang lalaki, na huwag gawa ng masama yung mga bisita niya dalawang lalaki kasi mga anghel yun ng Diyos. So yun po, yun ang ugali po ng Sodoma Gomora. Pero ang sabi ng Panginoon sa Kapernaum, kung doon pa ginawa niya yung mga himala na yun, maaari po magsisi pa yung mga bayot, yung mga bakla. Baka po malaman nila ang mga bakla, hindi pala talaga karapat-dapat, kasi ang Panginoon po nagsasalita po ito sa Roma na itong mga bakla talaga ay kasunglasok lang po ito sa paningin ng Diyos. Sa Roma 1:26-27, no? Ito mga kapatid, ang sinabi po sa tungkol sa mga bakla, sinabi ni Apostol Pablo na sila po ay hinayaan mo na ng Diyos sila, no? Sa kanilang mga kahalayan. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganoon din ang mga lalaki. 27. Tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae, at sa halip ay pinagnasahan ng kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. Yung kaya ang Sodoma, talagang nasunog po. At saka si Lot lang ang dalawang anak po nakaligtas. Asawa ni Lot talaga ay natira doon na naging asin. Now, ito ating key verse. Isa John 12:48. Nahatol sa atin sa huling araw itong mga salita. Kasi ngayon, ang mga tao pag nakarinig sila ng salita ng Diyos, iskradaon kaagad. Mamaya, nakita mo sila nakabiyos sa mga video, sa live, pero mamaya, wala na din. So, yun po. Kaya, ang nangyari po sa Kapernaum, pinatunayan na po ni Kristo, ibabagsak sila sa impyerno dahil kahit nakita ng himala, wala po silang ginagawa, kundi yun na lang ang kanilang gusto. So, kaya nga, hatulan tayo sa ating mga napakinggan na salita ng Diyos. Mateo 11:23,
na talagang impyerno talaga ang punta ng mga tao na nagbaliwala lang po ng salita ng Diyos. At kayo namang mga taga-Kapernaum, baka akala ninyo'y papupurihan kayo kahit doon sa langit. Hindi. Ibabagsak kayo sa impyerno. Sapagkat kung sa Sodom nangyari ang mga himalang ginawa sa inyo, nananatili pa sana ang lugar na iyon hanggang ngayon. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Sodom. Mabigat na parusa ang maranasan ng Kapernaum sa araw ng paghukom kaysa taga-Sodom. Dahil po, ang sabi ng Panginoon, kung doon palang ginawa sa Sodoma ang mga himala, kasi wala nang himala doon, kundi si Lot lang po ang pinagsabihan ng anghel na umalis na kayo sa bayan na ito, kasi paulanan na po ng Panginoon ng asupre at apoy ang lugar na itong Sodoma. Kaya habang palabas si Lot, siya po ay nagmamakawa sa Panginoon na huwag na mo nang paulanan hanggang makarating siya sa bundok na pinapuntahan ng anghel sa kanya. Yung pong kahilingan niya sa anghel, wag mo nang tupukin ito ng apoy hanggang hindi ako makarating sa bundok na yun. Sabi ng anghel, sige, hanggang di ka makarating doon, hindi pa ito ulan ng apoy. Kaya si Lot, nang madali taga umalis sa Sodoma, kasi ang anghel talaga ay pinagbilinan na talaga siya, na umalis na kayo at mga anak mo. Kasi nakita naming bayan na ito napakasama. Kasi mga bakla, no? Gusto na sipingan yung mga anghel na lalaki. Sinabi pa nga ni Lot, itong dalawang babae ko, ito lang sipingan ninyo. Ayaw din nila. Di ba? Kaya mga bakla talaga, ang babae, malayo talaga sila sa babae. Yun po ang pinakahit nila babae kasi karibal po nila sa mga lalaki. Pero masama po yan. Kaya nga, hinayaan ng Diyos na itong nakasulat sa Roma 1 verse 25 na hinayaan na sila ng Diyos ng kanilang kalaswaan. Kasi ayaw na kilalanin ng Diyos. Ibig sabihin, kahit ano ang aral, hindi nila pakinggan. Yung pong sinasabi na hindi nakilala ang Diyos. Kasi kung kilala mo ang Diyos, takot ka talaga sa Diyos. Sa pagkilala mo ang Diyos na siya ang magpuksa ng kaluluwa natin sa impyerno at katawan. Pakinggan natin sa Mateo, mga kapatid, 10:28, no? Huwag katakutan mga kapatid ng katawan. Ang katakutan, yung makapuksa ng katawang kaluluwa sa impyerno. 10:28, dito sa Mateo. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Diba? Hindi ba't napakamura? Yan po mga kapatid. Yan ang katakutan natin. Ang kaya magpuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So dito sa sanlibutan, pag pinatay tayo ng tao, katawan lang mamatay, pero ang kaluluwa natin buhay pa rin. Kaya lang, siyempre, ang kamag-anak natin, asawa, anak, kapatid, talaga nanghihinayang na magbalik sa lupa, pero buhay naman ating kaluluwa. Hindi na mamatay ang kaluluwa. Itong sinabi niya sa 28, kaya ng tao patay lang ang katawan, pero ang kaluluwa hindi mamatay talaga. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. Kaya minsan, sayang si bata pa yun, patay na. Katawan lang patay. Pero ang kaluluwa, buhay pa rin yun, nasa kamay ng Diyos. Doon po nakalagay sa lugar na dapat din ang kalalagyan nila. Kasi dalawa po ang kalalagyan ng kaluluwa. May paraiso ng kaluluwa, at ito naman ang Hades na nag-alab na apoy. So kaya ito po ang dapat malaman. Kaya huwag natin baliwalain ang salita ng Diyos sapagkat nais ng Panginoon talaga maiwasan natin ang impyerno. Kasi ang Kapernaum nga, pinatunayan talaga niya, ibagsak kayo sa impyerno. Bakit? Kasi may mga himala na nga pinapagitan ng Panginoon, pero hindi naman nila pinapaniwalaan na siya talaga ang sugo ng Diyos dito sa limutan upang iligtas po tayo. Kaya nga, naparito siya para sa makasalanan, hindi po sa mga matuwid. Kaya dapat natin alam kung ano ang nararapat natin gawin. Kasi ang mga hindi kumilala sa Diyos, ayun na po, talagang may parusa po. Kasi pag hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka rin kilalanin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Paano makilala ang Diyos na linapastangan natin ang kanyang mga utos? Alam naman natin ang Diyos makapangyarihan. Siya po ang magpugsa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Pero bakit talaga nagmamalaki tayo para wala na napakinggan? Kasi gusto natin na ang ating salita ng kapakanan po ating sundin. Hindi po ang salita ng Diyos.
Kaya parusa nga. Kaya kung anong salita natin napakinggan, ito ang hatol natin. Kaya nga dito sa salita ng Diyos, nagkaroon ng panampalataya po tayo. At ang panampalataya po natin, magbubunga po yan ng kaligtasan. Kaya yan na po na isang Panginoon talaga na matuto tayo. Huwag tayong mahatulan sa araw ng paghukom, patulan ng Kapernaum, talagang ibabagsak sila sa impyerno. Siguro, tanda po natin, wala namang tao siguro nagnanais na mapunta doon sa impyerno. Kaya lang, yun talaga ang nangyari. Sinabi na nga ito ng Panginoon para malaman po natin na ano ang dapat natin gawin, kasi ang Biblia nagpapatunay na ang Kapernaum talaga ay ibabagsak sila sa impyerno dahil po na hindi sila sumampalataya. Kahit na po may mga palatandaan kung kapangyarihan ang Panginoon Kristo, pinapagaling ang may sakit. So yan po ang nangyari. Na mga kapatid, tanda po natin, hanggang sa mga araw na ito, pinagbigyan tayo ng Panginoon para po tayo na maiwas po sa impyerno talaga na yan. Kaya, ang Kapernaum talaga, pinagsabihan talaga niya. Mabuti pa ang Sodoma Gomorra sa araw ng paghukom dito sa 24, kapatid, sa Matthew 11:24. Kaya tandaan ninyo na sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin ninyo kaysa sa mga taga-Sodom. So, mabuti pang taga-Sodom sa mga taga-Kapernaum. So, yan mga kapatid, nakarating kasi ang Panginoon doon sa Kapernaum, doon sa lugar ng Tyre at saka sa Sidon, nakapunta siya doon, no? Kaya mas mabigat pa ang parusa ng mga Kapernaum kaysa pangatay o taga-Sidon, no? So, kaya ito po ang nangyari, na kung natin pagsisihan ating makasalanan, mapahamak talaga tayo. Pero kung dadapna ng Panginoon ang Sodoma, tulad ng Kapernaum, baka magsisi pa daw sila. Manatili pa ang Sodoma Gomorra sana sa mga araw na ito. Pero talagang yan, isang babala lang po sa mga tao para po na huwag tayong kumpiyansa. Huwag po tayong magmalaki sa ating sarili. Huwag tayong kumpiyansa sa ating panahonan kasi minsan kasi ang pangmahi po natin sa limutan, parang wala tayong, mga kapatid, sabihin natin interest sa salita ng Diyos. Kasi kung kahit naka-live tayo, nakapag-post tayo ng mga video, ay yun din mga kapatid, para tayong walang alam, tinakpan natin ang ating mga tainga para po na ating napakinggan, hindi natin magawa. Kasi ayaw natin na makilala ang Diyos, ayaw natin na gagawin natin ang mga salita ng Diyos na napakinggan po natin, sapagkat kapag naging Christian na po tayo, wala na po ang masama na pamuhay. Gusto natin talaga ang masunod ang sarili natin, hindi ang Diyos. So alam naman natin na ang Diyos nagbibigay ng pagkataon sa atin hanggang sa mga araw na ito. Nagbigay po ang Panginoon sa atin ng panahon. Ito nga ang mga video na ginawa po natin para po na kapapano, kapatid, ay marami tayong matutunan. Dapat natin malaman. Kaya sa panahon natin ngayon, tanda po natin, pinagsabihan pa lang tayo ng Panginoon kung ano ang dapat natin gawin. Huwag tayo mag-alala sapagkat sinugo tayo ng Panginoon na mangisda po ng tao. So ito ang mga apostoles na sinugo po sila para mangisda ng tao. So kaya dapat alam natin na sa mga panahon ng kagipitan, ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng lakas, nagbigay sa atin ng pangailangan natin. Kaya dapat natin pahalagaan ang mga panahon na ito, ang salita ng Diyos, para po na hindi po tayo maparusahan, no? Kasi gusto ng Panginoon na ipanganak tayo muli. So kailangan natin malaman ang sabi ng Panginoon sa John chapter 3 and verse 3 up to 5. Ganito po ang sinabi ng Biblia, na kailangan tayo ipanganak muli. Kasi kung hindi ipanganak muli, hindi tayo makapasok sa kanang langit. Itong pagpanganak muli, dati po, siguro yun ang layunin natin. Pero ngayon, dapat na tayo silang muli kung maging Christian na po tayo. Dito sa John 3, verse 3 up to 5. Pakinggan natin sa John. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli." Nagtanong si Nicodemus, "Paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina
upang ipanganak muli? Sumagot si Verse Jesus, 5. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ayan. So, saan tayo nagkaroon ng pag-asa? Sa aral po. Kaya, kung pakinggan natin na aral, babaguhin talaga ng Diyos ang ating ugali. Babaguhin ng Diyos ang ating pamuhay para dapat talaga tayo sa kanyang kaharian. So, kaya nga, sumampalataya sa ating Panginoon Kristo ay anak tayo ng Diyos. Paano sumampalataya po tayo kung may mga video, may mga live na ating nakita sa Facebook, YouTube channel, scroll natin kaagad, alisan natin kaagad, iwalay natin kaagad? Paano tayo ipanganak muli? Kasi kung hindi ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi makapasok sa langit. Tubig, bautismo, espiritu, salita ng Diyos. So yan mga kapatid, kasi ang salita kasama na po ng Diyos mula pa magpasimula. At ang Diyos ay salita at ang salita ay Diyos. Dito sa John chapter 1 verse 1 up to 2. Pakinggan natin. Hanggan. Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, simula pa lang kasama ng Diyos salita. Sapat may Diyos nga. Pero kung hindi magsalita, wala kang malalaman kung may Diyos talaga. Kaya ang Diyos kasama ng salita. So, hindi po naghiwalayin. Ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. Kasi tulad natin, tao nga tayo. Anong kasama natin? Ang salita. Kasi kung hindi magsalita, hindi malalaman tao ba tayo o hayop ba tayo. Pero magsalita tayo, tao ito. Kaya magsalita tayo, malalaman na tao tayo. Pag hindi magsalita, anong klase yan? Baka hindi tao yan, baka robot yan, or sabihin manikin. Di ba? Pero magsalita tayo, tao talaga. Pero hindi magsalita, tao-tao. Parang tao-tao sa ibon. Doon sa pang-abog ng ibon. Yun pong tao-tao. Pero magsalita tayo, tao talaga. So kaya, ang salita kasama ng Diyos at ang Diyos ang salita. Kaya, ang hatol natin, itong salita natin tinatanggap. Kaya, pag pinanganak tayo sa tubig sa espiritu, makapasok tayo sa kanyang langit. Kasi po, ang tubig, yan pong larawan ng bautismo at ang salita, ito pong espiritu ng Diyos na ang salita natin napakinggan. Kaya nga, ating keyverse, ang hatol sa atin, ang salita natin napakinggan. Kapag scroll down natin ito, pag ayawan natin ito, so maliwanag po ang Biblia na kapahamakan po ating kantungan. Dahil iniiwasan po natin. Na dito mga kapatid, sa ating panampalataya ay naging anak tayo ng Diyos. Verse John, chapter 5, verse 1. Pakinggan natin mga kapatid, sinabi ng Biblia. Ang sino mang sumasampalataya na si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa kanyang anak. Sa ganitong paraan natin malalaman na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung minamahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang kaniyang mga utos. Yan. Yan ang basihan maging anak tayo ng Diyos sa ating pananampalataya. E paano ka sumampalataya kung scroll down mo, iniiwasan mo? E paano sabi, may panampalataya ko, pastor? E paano na pag nakikita ng live na salita ng Diyos, nawala ka agad? Yung video natin nakapost sa YouTube channel sa Facebook, 3-2 lang po ang viewers o 5-10. Hanggang lang po dyan. Ayaw lang po sa tumitingin. Pero kung bilangin 1,000 libutan, napakarami po. Pero tingnan mo ang video. Live sa tungkol po sa salita ng Diyos. Mabilang na talaga. 3, 5, 10, 20, 30, or 100. Pero ang dami ng 1,000 libutan ha. Ang dami may YouTube. Ang dami na may Facebook. Pero tingnan mo ang viewers mo. Ito, akala siguro natin, itong Facebook, YouTube, hindi kalooban ng Diyos ito. Walang magawa sa lupa, mabuti at masama, kung hindi ipinahintulutan ng Diyos. Pakinggan natin na limitation kung mga panaghoy. Kabanata 3, talata 37. Ito mga patid, pakinggan natin kung limitation. Liwanag po dito, 3, 37. 38. Ito ang sinabi ng Biblia. Pakinggan natin ang sinabi ng Banal na Aklat. 37 to 38. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi pinahihintulutan ng Panginoon.
Ang kataas-taasang Diyos ang nagpapasya kung ang isang bagay na mabuti o masama ay mangyayari. So, akala mo siguro itong YouTube, Facebook, pasya lang ito ng tao na makakreate ng YouTube, makakreate ng Facebook. Kung hindi po ito pinahintulutan ng Diyos, di walang Facebook, walang YouTube. At ngayon, siguro halos mga tao, kahit bata, may YouTube na. Pero, live ka sa YouTube, live ka sa Facebook, tingnan mo viewers mo. Salamat sa 100, salamat kung abot ka ng 50, di ba? Ganun ang salimutan. Pinagharian ng Diablo ang salimutan. Ayaw ng Diablo talaga. May Facebook, YouTube ka, ang purpose na YouTube, Facebook, magkapira ka lang. Pero ang kaluluwa natin, napahamak po. Kasi may mga tao talaga, dumaan na po ang salita ng Diyos. Live streaming natin about the Word of God, about the salvation, about the eternal life. So, sa Facebook, ganun pa rin, about the salvation. Tungkol sa kaligtasan, tungkol sa binumalanggang. Tingnan mo ang viewers mo. 3, 4, 5, 10, 20, 30, o 5 ba? 100. Ang daming tao sa salimutan. Sabihin mo na, kaya baka wala'y nakita. Around the world, ang YouTube, Facebook. Pag ikaw makapag-live, lalabas talaga sa kanila yon, no? YouTube, lalabas yan sa international, channel. Lalabas ka agad. Ang live mo, mga video mo, lalabas po kagad yun. Pero salamat sa 25. Di ba? So, ganun talagang salimutan. Pinagharian talaga ng Diablo. Di ba? Mabasa sa Biblia. Pinagharian ng salimutan ng Diablo. Pakinggan natin mga kapatid sa 1 John. Dito sa 1 John chapter 5 verse 19. Ito po sinabi ni Apostol Juan. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Ngunit alam nating tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Bakit? Kasi hindi malaga sa atin ang mga bagay sa salimutan. Pero, kung ang tao nakatitig sa salimutan, nakapokus sa mga bagay na masisira, alipin niya na makamundo, makalaman na pamuhay. At dahil makalaman, kaaway natin ang Diyos. City 15, pakinggan natin. Dito sa Roma. Pakinggan natin ha. City 15 po, dito sa Roma. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ang siya kong ginagawa. At kung ayaw ko ang mga ginagawa kong masama, ibig sabihin nito'y sumasang-ayon ako na tama nga ang sinasabi ng kautusan. So, Apostol Pablo, nais niya talaga gawin ang kalooban ng Diyos. Pero, mga kapatid, hindi magawa niya. Dahil po, nasa katawan pa siya. Hindi magawa niya. Pero dahil po nasa kanyang espiritu, hanggang po siya umalis sa limutan, natili pa rin panampalataya niya. Pero ang kanyang kaaway, ito pagnanasa. Kaaway na si Pablo. Pagnanasa, kaya sabi niya, na gawin kong mabuti, no? Ang masama ang malapit sa akin. Bakit kaya? Ito sinabi sa verse 19. Roma Dahil dito, ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na kinasusuklaman kong gawin, ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko man ang ayaw kong gawin, hindi na ako ang talagang gumagawa nito, kundi ang kasalanang likas sa akin. Yun po ang likas sa ating kasalanan. Sa pag-isip, mali. Sa ating naramdaman, mali. Sa ating ginagawa, mali. Ating pananalita, mali. Sa katawan po tayo. Kasi ang katawan natin, pinagharian ito ng sabihin natin, makalaman na pamumuhay. Pero ang Espiritu ng Diyos, nasa atin ang salita ng Diyos. Alam naman natin mali ito, alam natin tama ito, pero minsan ang mali ang nagawa. Di ba sa Apostol Pablo sabi, sa 21, ito ang natuklasan ko tungkol sa aking sarili. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, hinahadlangan ako ng kasamaang likas sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. dito, Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao. may napapansin siya na kumikilos sa kanyang pagkatao. Tayo din ganun. Ganun din tayo. Nakita ng mga bagay, nakita tayo ng mga sasalibutan. Pag nasaan natin, gusto angkinin. May sasakyan, mga magandang sasakyan, gusto natin magkaroon ng sasakyan. May magandang bahay nating kapitbahay, gusto natin magkaroon ng bahay. May negosyo ating kapwa, gusto magka-negosyo din. So, di ba? Pagnanasa po yan. Alam natin pagnanasa, pansampung utos po sa Biblia. Pansampung utos ang pagnanasa. Kay Jesus Pablo,
pinapatay niya ang kanyang pagnanasa. Hindi niya pinagbigyan. Sinusupil talaga niya ang pagnanasa na yan. Kasi salungat sa espiritual na pumuhay ang makalaman na pumuhay. Balikan natin sa City 23 sa Roma. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Diba? Sumasalungat talaga. Ayaw, wag papatay, ipumatay ang tao. Wag mangalon niya, nangalon niya ang tao. Wag magsimasdiyusan, napakarami pa rin simasdiyusan. Wag maging bayot, maraming bayot. Wag maging tumboy, maraming tumboy. Wag pagtunghayaw, marami ng pagtunghayaw. Wag manira ng kapwa, maraming marites. Di ba? Wag maglalasing. Galing pa lang simbahan. Pag labas simbahan, doon na ang isipan sa inuman. Lasing. Wag maging sakim. Kahit mayroon, sabi wala. O, di ba? Salungat yun sa espiritu. Pero bakit nagawa ng tao? Ang pinagbigyan mo kasi ang laman. Kaya ang utos ng Diyos, nagpapalaya sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Mapalaya tayo sa mga immoral, mga makasinunod pamuhay, dahil po inutosan po tayo. Salungat po, may naramdaman si Apostol Pablo. Ano kaya ito? Tuloy muna natin. Pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao, na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito, naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? 25. Salamat sa Diyos. Siya ang magliligtas sa akin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito ang aking kalagayan. Ang kaisipan ko ay nagpapasakop sa kautusan ng Diyos. Pero ang aking makasalanang pagkatao ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng kasalanan. Ayan. Yan po Sa isipan niya, alam niya anong tama. Pero minsan ang katawan ng tao, ginagamit po sa mali. Pero huwag natin hayaan kasi si Apostol Pablo, pinagsikapan niya na supilin. Sinusupil niya, 9:27 sa unang Korinto. Kahit naramdaman niya po yan, pero sinusupil niya, dinisiplina niya. Kasi yun ang kanyang naramdaman na kaaway niya habang si Apostol nasa katawan. Ito ang kanyang kaaway na sinusupil, mga kapatid, ang kanyang katawan at dinisiplina. In 1 Corinthians, Ikasyam na kabanata. 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Ito po ang maliwanag na ibig sabihin niya. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ayan po. So maliwanag po yan. So maraming salamat po mga kapatid. Kasi video lang po ito. Nandito lang po tayo. So sana po yung mga salita ng Diyos natin napakinggan, huwag natin baliwalain. Totoo nga, alipin tayo ng kasalanan sa ating katawan kasi isip mali, naramdaman mali, sinasabi natin mali, at minsan nagawa ang mali. Pero ang Espiritu ng Diyos patuloy din na disiplina, sinusupil ang ating masamang ugali, masamang pananalita, masamang panaramdaman, masamang mga gawa, sinusupil ng Espiritu yan. Sana po, hanggang sa pagdating ng Panginoon, sa ating pansalimutan, karapat-dapat tayo na ang salita ng Diyos na pakinggan ay may isagawa po natin. Maraming salamat po ulit sa ating mga viewers listeners, sa ating channel sa Facebook. Ito piling ko, Kristo Jesus, Pastor Tumac Apostolic, Believers of Christ, International, Sinintuas, Grace, Mercy, and Peace. Be with you as Jesus Christ. Amen.